Okay, see for example, seated operator, again, forgive me for my drawing. Okay? So, dapat po ay comfortably working tayo by the elbow. Okay? See for example, kailangan ay naka-adjust. So, ibig sabihin, class, hanggat maari ay movable po ang ating popliteal. Ano, yung ating chair, up and down. If not, dapat ang movable ay yung table surface so that the elbow will be on 90 degrees with the surface height. And if you're standing naman po, kapareho lang. Okay? So, ang point natin, yung nabanggit doon sa ano po natin, sa examination, na may gagawing 70 cm ba yun? So, di mataas po yun kung doon niya hahawakan. So, dapat gagawin po natin ay ibababa po natin yung ating working surface. So, para pag nilagay dyan, yung tatrabahuhin niya, eh, naka-perpendicular pa din yung elbow. Okay, so kahit naman ngayon lang to nabanggit, we have mentioned naman po na doon sa ating previous presentation, that surfaces should be in perpendicular doon sa ating elbow. Ano po? So the elbow height becomes the proper orientation of the work surface height. Okay, so ayun naman ay extra lang dyan. Nandoon na yan sa original nating material. But, there would be an exception, class. Ano, the exception would be presented on this material is yung kapag may precision ang ating gagawin, ay kailangan titingnang mabuti, so pwede po nating itaas. Okay, at syempre, medyo magaan naman yon. At kung sakali class na medyo may kabigatan, ay may bubuhatin kang tool, so medyo ibababa mo ng konti. Kung may hawak kang grinder, may hawak kang tool, may mabigat kang hahawakan. So medyo ibababa po natin yung work surface height para naman ma-avoid natin yung effect ng gravity na mabigat yung dala mo, tapos syempre downward yung force, mas mangangalay ka. So just to support na yung elbow natin hindi masyadong maging painful, i-downward natin ng bahagya at kapag precision naman kailangan close to the eyes, which is usually whether heavy or not na object, meron naman tayo dapat na holder, close to the eyes po siya. So you can put naman it upward. Pero dapat you don't hold it kasi ang goal natin ay hindi mangalay yung ating arms because if the work surface is too high, maglilid po siya sa shoulder fatigue, and if it is too low, magkakaroon naman tayo ng neck or back which is flex forward. And mawito class, naging too low, so magbe-bend siya. So, ang masakit dyan yung kanyang neck and lower back. Okay, so leading to back fatigue. Are we clear po ba for that first principle? Class, send me any icon on the screen. So, tandaan nyo po yung mga hina-highlight natin yon. And if I were you, i-read nyo po dun sa book and you do your own highlighting when you review. Katulad po nito, class, so nagkaroon siya ng may tool siyang hawak and you will see that as much as possible, you have that perpendicular uh, illustration, 90 degrees, dapat ang elbow doon sa ating point of action. Okay? You will notice glass elbow height from floor surface height should be again 90 degrees. Okay? Yan. Number 2, under workplace, adjust the work surface height based on the task being performed. At yun na nga po yung nabanggit ko na pwede po natin modify yung first principle such that if you're doing heavy parts, it is advantageous to lower the work surface height and the measure is as much as 8 inches. Okay? And the other one po naman, for fine assembly and needing precision. Okay, so what you have to do, needing class, visual details, it is more advantageous to raise the surface height by up to 8 inches or 80 centimeter. For a better illustration, let us see the picture.
Kaya sabi ko sa inyo, most possible na yung 12 principle na simplified dito ay mabanggit ko po dito sa 20 plus. Okay, kaya nga simplified. So ito po yun, uh, if heavy, so the elbow height is the deciding factor. It should be 90 degrees or perpendicular to the work surface. But if heavy, you have to lower it to avoid yung fatigue or to avoid that effort on lifting the object. And if it requires visual details or precision on what you're doing, you can elevate. And the measurement class is about 8 inches or 20 centimeter as indicated. Okay? And if you'll be class following an optimum line of sight, so kindly consider and take note of this class. The optimum line of sight of the human is 15 degrees. Yung ito class yung ating mata, dapat pag tayo titingin, ganyan. Tapos dito yung titingnan mo. Dapat yung angle dito, 15 degrees po. Ano, optimum line of sight po natin yun. Kaya po, yung naging sukat ay itong 8 inches or 20 cm because ano po, nasa-satisfy niya yung principle ng 15 degrees angle. Okay? As much as possible also, plus, ano, sabi dyan, any other work, seated or standing, they are best performed using the resting elbow height. Okay? That is number 2. Maliwanag po ba sa number 2? Pwede pong ang elbow height ay i-violate, pwede pong erase, or i-lower down. Are we clear? Everyone? Yeah, next po. Provide a comfortable for the seated operator. Comfortable chair for the seated operator. So, banggitin ko lang po dito, for the seating, what you have to consider po is yung spinal column natin. The spinal column class is an S-curve. Ito po yon. Spinal column is shaped like an S. So this one is not good because the shape is a C. So parang halimbawa, tumuon ka din, nag-lean backward ka. So hindi rin siya, though it may support, kaya lang class, you have to follow yung kanyang contour. So, it could lead to back pain, very stressful on the spine. So, other than the changing the surface heights, I think we can improve po yung provision ng ating seat. Okay, so doon sa provision ng ating seat, ang goal po natin is to reduce both the stress on the feet and overall energy expenditure. Okay? So, paano po natin gagawin yon? Ito po class yung support na illustration para sa ating different measures. Ano po, on top of the other tables na binigay natin ng dimension. So, ito po yung magiging reference natin. Mas maganda kung i-incline, kung di naman siya magro-roll. Consider natin yung ating line of sight. Consider nyo yung heights natin. The surface when they are standing. And then medyo tilt para mas may contact kita agad. You avoid too much bending on the neck. Dapat naka-floor level. Iniiwasan natin na nagdadangle. Baga nababangga yung ating mga body parts. There should be enough foot clearance here. And plus, actually, itong mga tip na to, we have to avoid na siya ay naka-perpendicular as much as possible kasi class, tulad ko ngayon, nakat-on ako dito sa edge ng aking table.
So, kung 3 oras ako dito, yung aking braso mamaya may guhit-guhit na. Ganun din kayo sa inyong mga working area. So, mas maganda po yung mga dulo ng ating mga corners ay medyo near-rounded po natin. Lalo na kung metal yan or something pointy. So, mas maganda kung na-flatten or iniiwasan natin yung edge na straight. So, this is bad. This could be good one. Para po ma-avoid yung pagguhit or pagsakit. Pag natutuunan natin yung edge, isasakit yung ating braso or masusugatan po tayo. So, this is an adjustable chair. So, you have to consider this measurements, including the footrests. And if you will be asking, saan po yung mga letters na yun? So, ito po siya. Ano, in support dun sa ating previous discussion kung paano tayo kumukuha by the use of the percentile method. Okay? Actually, hindi na kami nag-ask sa inyo noong pagkuha ng uh, z is equal to x minus mu over standard deviation or getting of the x by using uh, the mean plus minus C standard deviation. But you have to remember class, no, na pwede po yung gamitin. So ngayon, yung mga nag-RM, ang dami na proposal nila workstation design. This is badly needed. Kaya po, huwag magkalimutan na naturo naman po natin ang mga principles natin sa ergonomics. So, if you'll be designing a comfortable chair, these are recommended seat adjustment. Take note ha, it is for adjustability. Okay, so you can refer to this for the different parts which are being referred by this illustration. Ano po, kaya lang, these are measurements po which are, pangalan nito, not of the Filipino. So, say for example, class ito US, you have to know yung conversion factor. How small are we as compared to US? Say for example, class, kung sa height, kung sila ay 6 footer ang average, ay naman ay ang average, kunwari sa lalaki ay 5'6", so kukunin mo ano yung percentage difference so that kapag itong mga values na itong kinuha mo, kunwari ay 12 inches, eh kung ang multiplying factor natin ay 0.6, about 60% lang tayo ng size ng US, o di mababago yan ng 6 and then 6.6. Tama ka. Kayo na lang ang mag-solve. So, mumultiply nyo ng 0.6. So, makukuha yung sukat na yon, edi yun ang magiging sukat ng sa atin. So, minsan ganun yung ginagawa. Or if not, you do an actual measure kasi meron naman available, say for example, ng mga intended na user. So, sa kanila mo na lang isukat. Hirap lang if the company will be constantly changing their workforce. So, hindi nababagay yung sukat. That is the reason why we are using standards, tabulated values. Kasi kung gagamit tayo ng mga actual person in the area, and then hindi naman sila forever doon. Kumbaga, may tendency mag-resign, mag-replace ng people. So, kung i-design mo sa actual workforce, yung posibleng sunod na mag-i-in doon sa company, hindi na fit doon sa kinreate nyo na design. Naintindihan nyo po ba yung point? Bakit mas okay sometimes yung gumamit ng tabulated values kaysa gamitin yung actual values ng mga personnel na nandoon sa area kapag gumagawa tayo ng design. Yun po yung pag nag-change yung mga tao, hindi na bagay yung sukat na ginawa mo. So at least itong mga tabulated values, design na yun for accommodating a good representation of the population. Okay, next would be, so the very point po to design that comfortable seated chair is to prevent po yung ating, of course, cumulative trauma on the back, cumulative trauma disorder, or yung ating extreme back pains. We want to avoid back pain. So you have to provide a good
lumbar support. So, meron po tayong tinatawag na term lordosis. Sabi po dito, when a person is standing erect, the lumbar portion of the spine, the small of the back, approximately at the belt level, curves naturally inward. So, alin po yun? Yung hawak-hawak ng person dito, ari pong portion na ito, class. Ano? So, ipaprevent mo po ito dapat ay may suporta dyan sa ating tinatawag na lordosis. Ano, meron tayong lumbar support. So we avoid class or we prevent flattening of the lordotic curve. Okay, so iiwasan po natin na doon sa aking dinodrawing na to ay magpo-provide tayo, for example, seated chair tapos siya ay diretsyo. Okay, so dapat what is the shape or the contour you follow. So paano po namin malalaman yung curvature? Okay, so meron po tayong mga pang-measure ng curvature, say for example, goniometer. Ano, so sa next meeting po, yun ang ating lab meeting, ay meron tayong anthropometric measurements of your bodies. Okay, so to support your knowledge natin sa ating anthropometry. Okay, um, ito po yung iba't iba, 6 basic sitting posture. Though you might find it very odd, peculiar, meron pong share class, nakaganito yung pwesto. Ano, front support. I have not seen one except for this drawing. Familiar naman tayo na may reclining but not used na merong ganitong footrest. Okay? I have seen one class na merong kneeling. Ano, hindi ko na lang maalala but certainly nakakita ko na ng person na may ganyan. Meron naman dito class na rebalancing, may back support, may kneeling position, and you will see po dito, somewhat tilted siya. Okay? Pwede namang stool lang. Sabihin you avoid yung gamit nito, so move backward mo siya. Ibig sabihin, 6-in-1 chair ito. And the traditional po, which is yung this position. Ito dapat ang maging position natin, class. Okay, so papansinin natin, all throughout all those drawings, you see the position of the elbow almost always in perpendicular. Ano po? Yan. So again, na-mention natin yung ating S-shape of our spinal column and this part, kan tinatawag nating lordosis. So kailangan po na ma-prevent po natin that we flatten it. So can you see here, class, the shape of our uh, spinal column, which is an S shape, not a C shape. So, iiwasan po natin yan. Pag nakasit po tayo, ang tendency natin, class, ay mag-hunch. So, kailangan ma-prevent natin na maging ganun yan. And we can do that by providing a chair na napupush po siya. Ano? Not a C. But a certain design that would help na ma-maintain yung S position ng ating spinal cord. Okay, so this one is an example of a good one. And if you may wonder, bakit naman po ayan ay paganyan, baka po kami madulas. The reason is, class, sa totoo lang naman, ang atin namang popliteal ay hindi naman siya nakaganyon. Diga ay, ang ating mga, ang ating binti, digat may pagan, ay sorry, hindi ako magaling mag-drawing. O, di may paganon yung binti natin. O, diga class. So, we follow lang na hindi naman po tuwid ang ating katawan. Ang legs din naman natin, mula sa maliit, pataba, ang paa. Okay? Hanggang papunta sa maipuwitan. So, you have to follow those contour. Kaya, though it may seem odd to us na ganyan yung mga itsura, that is just ergonomic design following the body shapes and contours. Are we clear, everyone? Okay, next. So provide adjustability and the seat. This is very important. Okay, second consideration. Number one consideration is yung ating spinal column, no? Ang pangalawa ay yung reduction of the disc pressure. So to be able to do that, make your chair adjustable. And I have presented naman the table na for the adjustability. And for this matter class, the most important measurement is the seat height. Okay? And the seat height class is actually not determined by
from the seat pan, di ba? Ito yung seat pan natin, tapos ito yung ating katawan. So the seat height is actually not determined by that measure, but by the measure from the popliteal going downward. Kasi yun yung height ng chair. So as either nakaprotrude pataas yung paa mo kung mahaba yung paa, o nakalaylay yung paa mo kung maigsi yung paa, or kung sakto ka naman, nakatapa ka dun sa floor. Tatlo lang naman ang pwedeng mangyari sa'yo, no? If the seat is too high or too low, it would both lead to discomfort. Okay, so if that is too high, uncomfortable press on the underside of the thigh, and if it is too low, you raise the knees uncomfortably high, and you decrease the trunk angle. So pag ganun nga siya, ano, parang pag nakaupo tayo sa tricycle class, diga, oh, ako, maliit naman yung pa ako, na nakaganon pa rin ako sa tricycle. Ano, hindi mo hawakan, lagi nakapalda. Eh, mas lalo na siguro, yung mas malalaki pa sa akin, mas matatangkad, mas maganon pa yung ulo nila, tapos ari yung bubong ng tricycle. Malapit na mag-abot yung noo, ay yung mukha o baba doon sa tuhod. O, sinong ganon? Ang posisyon sa tricycle diyan. Pag nasa kayo sa tricycle, malapit na ang tuhod sa may mukha. Sige, hindi na lang natin hanapin at baka wala naman. You may observe the tricycle design here class is not providing us comfort. I've been to Cebu several times at nakakatawa class. Ang tricycle doon ay ay comfortably sitting. In terms of the popliteal kasi, ito, gulong. Okay. Kunwari, sasakay ka, ito yung door ng tricycle, no? Mataas din siya, tapos, you're comfortably seated po. Plus, comfortably seated, as in pa ganyan. Hindi yung katulad sa atin na it's too low, na ito yung floor height, tapos ito na yung seat pan. Di ba ganun dito sa atin? Ano, yan, masyadong mababa ako. So, yun class, our tricycle is an example of a seat which is too low, which gives us very comfortable. And aside from that class, it's not only the measurement, but you have to consider also when you are doing um, comfortable chair, you have to consider also the material. Okay, what it is made of. Okay, would it be plastic, breathable leather, or breathable cloth? Ano ba? Mesh ba yun? Breathable fabric? So, it really depends. Katulad yan class. Chair should be slightly contoured, slightly cushioned, dapat malambot, ang work area, and then dapat ay merong circulation. Nanonotice ko class, okay, may tatanungin ako mamaya, na ang problem class, pag overly soft cushion naman tayo, ang nangyayari ay hindi rin komportable. May napanood ako na reels nung isang araw na yung mga Japanese people po, mas piniprefer nila instead of our usual beds is yung gamitin pa rin. Ewan ko kung umabot kayo sa panahon class na gumagamit ng banig. Ano, kasi kami dati, yung house namin class is literally yung sa kawayan, yung sahig, yung may mga spaces. So, ganun yung house namin nung bata ako. Ganun, parang papag, katre. May katre na, tas ang pinakasahig ng bahay, yung ano din, pangalan nun, yung kawayan, tas may silong. So talagang breathable, pati floor, pati flooring. Kasi ganun yung bahay sa bukid. Tapos, ang latag mo, ay di yung banig, it's either yung banig na nayari sa dahon. Hindi ko lang kung anong tawag kasi. O kaya yung yari naman sa, yung plastic na. Okay, so, pero usually yung banig na yari dun sa dahon, yung nakahabi. So, sabi dun sa napanood kong reels ng isang araw, so timely for the discussion today, mas preferred na ganun pa rin yung ating gamitin kaysa gumamit ng very soft na foam kasi naglilid din yung ng back pain yung sa sobrang overly soft. And aside from that po, yung breathing. So, mapapansin natin na minsan, kapag ang surface natin ay hindi breathable, ay napapasma or napapawis yung ating upuan. Ako class, personally, masyado akong mapawis sa legs. So, nararamdaman ko minsan pag over na akong nakaupo, ay nadaloy na sa aking binti ang pawis. Literal yun. Sobrang akong mapawis sa paa. Nakakabasa class ako
ng suot. Okay? Ano naman suot yun? As in. Kasi pagtayo ko ay para akong nag-ihi. Dahil, ano, pawisin. Kasi, ang reason nun, yung ikaw bilang an individual person and at the same time, yung pagiging breathable ng fabric noong or nung material ng iyong inupuan. Gets niyo po ba? Sino sa inyo ang long drive sa sasakya at ano, usually leather, 'di ba? Ang nakakabasa or nababasa ang pants or ang legs dahil sa extremely pagpapawis. Are you still with me? Anyone? Na ganon? Yeah. Ikaw daw. Kay madami, no? Ako plus literal yun. Kaya hindi ako pwedeng aalis. Even yung ganito lang na ano, klase, papasok ako ng school promise class, may dala akong undies. Talaga nakakabasa ako. Yung suot, masyado akong mapawas yung parang lower portion of the body. Kahit sa likod, as in sobra. Parang nagkakarera ang mga pawis. So, it's very important na you are provided with a good environment as well as if you're seated, yung well-cushioned and breathable yung material. Next is encourage postural flexibility. Our main goal dito po is again to provide po yung ating comfort, to reduce yung ating uh, body pains, specifically back pains. Kasi sabi po dito, the human body is not designed for long period of sitting. The reason is yung ating vertebrae, yung buto, do not have a separate blood supply. So, syempre, as we continue on bending, hindi po nagfo-flow ng maayos yung ating supply at the same time, yung pag-perform ng excretion ng ating waste ay hindi nagagawang mabuti as well as yung ano din, pag-distribute ng nutrients. So, alam po natin sa mga previous discussion that kidney, pancreas, livers are very important dyan sa ating um, metabolic heat. So, kasama siya sa pag-perform natin ng ating energy expenditure. So, iwasan natin na magkaroon tayo ng pagkakaroon ng block. Okay, pagbablock ng ating blood flow, whether be it by, so iiwasan natin yung mga twisting, bending, long time sitting position. Kaya sabi dun sa 12 principles dito class, you have to do some point of stretching that I have shared on the video na doon sa company kung saan ako nag-work po. Literal yun, may isang kanta, mapapasayaw ka talaga class. Kunwari, during that time, kasi that was long time ago, about 2006, kung alam niyo yung, hindi ko kayang kumanta, parang something like low. Parang ganun. Basta dance siya na inuulit-ulit yung word na low na yan. Tapos, nagsasayaw talaga literal yung mga operator kasi ang trabaho nila, seated sila for long hour kasi nakatingin sila sa microscope. So, it's always within a 4 hour period, dapat mayroong isang dancing session. Lahat required. Kung gusto mong kumindak ng malakas, wag lang maglalaglag yung mga materials mo doon. Huwag ka lang masyadong magtatatalon. So, kailangan po talaga yun. It is required for you to participate on that at most 5 minutes na exercise. Bakit? Kasi i-encourage natin na postural flexibility, hindi po tayo nakastay, hindi tayo static. Oo, pwedeng static yung ating position, pero hindi tayo dapat maging static all the time. Pwede tayong sedentary worker, pero kailangan pa rin nating kumilos. Okay? So, kung gagawa daw po tayo ng ating stool, so anong ibig sabihin? Kunwari class, ikaw ay standing operator. Yan. Ikaw ay standing operator. So, kung standing ka all the time, medyo mahirap din naman yun. So, para ma-provide natin ng comfort, kasi the weight is on the foot aside from the anti-fatigue mat or footrest, pwede po tayo mag-provide sa kanya ng tool. Yung tinatawag nating sit stand tool. So, yung sit stand tool, nandito yung kanyang upuan. Yan, nakasupport sa puwet niya. Yun din yung stool.
So parang ang magiging position ng worker somewhat like nakaupong nakatayo. Ganyan class. Ano, parang nakaupong nakatayo siya. And when you do a sit-stand stool, dalawa ang key feature niya, yung height adjustability at saka yung ating base support para hindi mag-tip kasi ganyan class yung itsura nun, naka-incline. Para yung worker hindi siya standing palagi. So, kailangan niya mag-stand, kung kailangan niya mag-rest, so, naka-incline yung kanyang seat pan. Okay? So, that is to encourage po yung pagbabalance. At syempre, yung enough time din para magkaroon ng resting. So, sabi ko nga, pwedeng may footrest or pwede rin merong anti-fatigue mat. As mentioned here na din. Yan. Ano, provide anti-fatigue mat for the operator, especially when the floor is meant for concrete. Ano, ayun, ay to encourage class yung correct na ating blood flow at saka ma-prevent yung contraction sa ating mga legs. So, sample tayo dito ng anti-fatigue mat. Meron ditong isang drawing. Yun. Ano, so maganda po na mag-provide ka ng footrest at saka itong anti-fatigue. Okay? Next po. Locate all materials within the normal working area. The two normal working area that we are referring to class in the principle 1 to 12, ito po yun. So, meron tayong tinatawag na rich envelope. Ano, so, on this rich envelope po, dapat within line of sight din natin yan, no? So, wala naman tayong nakikita. So, hindi naman tayo nakakakita dito sa part na ito, no? Wala tayong nakikita sa side na yan. Hanggang dyan, covered pa yan. So, as discussed, dahil hindi ka pa siguro napanood, ang principle dyan, keep everything in this rich envelope. Say, if you're doing on the right, so put the things which are needed by the right on this right hand side. And if you'll be grasping using the left, so the object should be placed on the left. So if you have to get object here, so you get to use your left hand. You have to get things here, you use your right hand. Hindi po pwede, nagagamitin mo yung right hand mo, pupunta ka doon, kasi ang tendency nun, you have to twist or you have to stand up to be able to reach. O kaya, pag nagkamali ka ng twisting, madadamage po yung ating torso. Minsan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na mga awkward motion. Or minsan naman, class, may mga position na nilalagay natin ng object. Kunwari, gusto mong abutin yung nandito, ay hindi naman nakaswivel yung chair mo. So, awkwardly, lalagay mo yung kamay mo palikod. Alam niyo naman tayo, kung kumilos, medyo walang ingat. So, biglang masakit. So, can you please, ano nga yung thumbs up kung na-experience nyo minsan yung mga sudden movement nyo na hindi nyo napag-isipan tapos na-experience nyo na ay biglang masakit sa buto. Parang ganun. Ay mali yung aking posture na nagawa. Diba? So yun, kailangan po natin i-prevent yung mga ganong awkward motion at saka unnecessary positions kasi by common sense, we know and we have experience that is very painful. And if we will do it continuously, and then we are harming or risking our own body. Okay po? So, balik po tayo dito within the workplace lang. So, ito ay isang uh, suggestion para po sa properly adjusted computer workstation. Okay, so with regards to the arms, syempre, ang kailangan natin i-consider dyan ay di yung ating reach, which is usually the fifth percentile of the female, the average na elbow height, you have to provide a good backrest as much as possible if everything can be adjustable. Look here, natitilt yung kanyang seat pan, may lumbar support, natitilt din, movable po yung back support up and down, or whoever person will be using. Movable din po, may pneumatic dito. Ano,
yung ating literal height, the monitor are movable, uh, the screen na titilt, at the same time, sideward, na-move din po siya. Even the seat or the work surface class, as you can see by the double arrow, is adjustable. So, of course, this is an expensive one, but providing comfort class is providing comfort and safety to the operator is our utmost concern. Kaya as much as possible ay adjustable po siya. Okay? And to be able to avoid eye strain, so you can have the screen monitor, or you can wear glasses, you can try to reposition your screen, or you can put blinds or curtains. Okay? And then, of course, it's very important din na kahit may mga provision ka pa niyang glare reducing screen, may glasses ka na, nag-reposition ka na with respect to the source of the light. So, iwasan natin kasi kunwari, ang ilaw ay nadin eh. Nadito. So, bad po yun. Kasi una, ah, masakit yun sa mata mo, direct. Pero pangit din naman class kung masyadong nasa likod mo, say for example, na baka naman makita mo siya sa screen. You have to position na okay sa mata, hindi siya glaring, hindi nakatapat sa mata, at hindi naman din nakikita sa screen. Okay? Ayun po. So you can read na rin po yung mga nakasulat dyan. I would not read one by one. So these are recommendation to be able to have a properly adjusted computer workstation. Even the work holders are important to be considered. Okay? So, ang goal po natin, class, yung tinatawag nating energy expenditure. Energy expenditure. Matipid. Expenditure. Ibig sabihin nun yung consumption. Consumption of energy. Ano? Kasi pag tayo galaw ng galaw, plus, maubos yung ating energy. Tapos kung di naman mahaba yung respect, di ka man pwedeng kumain. It's very hard to sustain doing the work. So these are examples of industrial sit and stand stool. And notice here po na meron siyang ganito. This is for the footrest. Okay? And you'll see naman na may mga adjusting dito that is for going up or down or maybe tilting. Okay, to adjust yun sa heights ng mga gagamit. Ito din naman, mapapansin nyo, may malaki siyang support here para maiwasan yung pagtambol ng ating chair. So, this work, ano tawag dito, rich envelope is also illustrated here. In C class, that is maximum plus circular movement 23.4 yung distance, pinakamalayo para maabot. Pero ang normal ay 15.8. So as much as possible, huwag mo nang gawin yung maximum. Ang assembly dapat ay directly looking sa eyes mo, at pag kukuha ka ng mga parts to assemble, as much as possible, stay on the normal lang. Ano, paano ma'am kung masyadong madaming item, kailangan ko pang maglagay dito. Pero hindi ko naman po nalalagyan dahil hindi ko naman maaabot itong part na to. Medyo nababakante siya. Ang pwede natin gawin, naka-illustrate dito sa material na to, pwede tayo magkaroon ng cutout. So, ikakat po natin yung ating work table, tapos ang magiging tendency niya, ikaw, makakapasok ka doon. Nandito ngayon yung ulo mo, mas maaabot mo yung nandun, mas maaabot mo yung mga nandito. Nagets po ba yung aking pinoint out? Pwede pong maglagay ng cutout. So, yung work design na ay ganyan. Na dito ka ngayon, mas maaabot mo. Tapos kung naka-swivel chair ka, paikot-ikot ka diyan, hindi naman mababangga yung iyong katawan or iyong paa. Kasi may cutout na that is one way also. Sabi dyan, the elbow moving in an arc, maganda. Kung may cutout, mas maximize na yung kanyang movement on the planes. And then, the next one, di ko na na-identify kung anong number na.
fixed location for all poles and materials to permit the best sequence. Kung ano yung pagkakasunod-sunod ng gagamitin mo, class, yun ang ilapit mo sa iyo. Ano, parang work table mo, yung whether may cutout or wala, yung pinakamadalas mong ginagamit, pinakamalapit. Yung hindi mo madalas gamitin, nandoon sa malayo. Kaya, at saka yung sunod-sunod. Baka naman, halimbawa, may kailangan kukunin, tatayo ka pa, pupunta ka pa sa ibang station. Hindi pwedeng ganun. You have to follow the principle, easy to get, easy return, easy to reach. Yun. Okay, may pagkakasunod-sunod. Ay, kung alin yung pinakamadalas gamitin, yun ang pinakamalapit sa iyo. May nababanggit class dito na brake, foot pedal. That is when hindi na kasya ang iyong dalawang kamay. So, you have to use your feet to assist you. So, in terms naman po class ng ating vertical plane, pababa yung naka-illustrate po dito. For men daw, you just multiply by a factor of 1.09. So, yung reach niya, up to a maximum extended arm na 28, what is this? Inches. Okay? 28 inches. Tapos, yung normal naman na forearm, not extended, 16.7. So, kung meron po tayong kailangan kunin, kung mag-shelve, okay ko kung mag-shelve diyan, i-consider mo po iyon. Ano, or may inaabot ka dyan sa iyong screen, may ino-operate ka sa dashboard, may ilalagay ka dyan. So, yan po dapat ang i-consider natin anthropometric measurement. Gravity beams or drop deliveries are very useful also. Say for example po, class, ari yung iyong workstation, tapos ikaw ay nadin seated operator ka, sorry na agad, sa drawing, doon ang iyong paa, tapos mukhang dito siya nakatingin. Nag-a-assemble ka dito, tapos, instead class na kunwari, dito yung box mo, na pag natatapos yung box mo, yung ginagawa na assemble mo, dinadrop mo, nilalagay mo doon. Kaya nilalagay mo dito, nasa katabi mo. Ano, di medyo mahirap pa yun. So, mas awkward pa yung posture. Ang ginagawa nila, nagkakaroon ng gravity beam or drop delivers. Kunwari, instead of putting here on top, lagay mo doon sa ilalim, yung box. Tapos, maglagay ka ng cutout. May butas dito sa table. Tapos, pag natapos ka, hulog mo doon, shoot doon sa baba. Pag napuno na, it's either ikaw magdadala or may kukuha para sa'yo. Meron akong napuntahan class, hindi ko alam na kung anong place. Is that on the Cebu also or would it in somewhere in Clark, Pampanga during trips? Dami ako narating na bukas na places dahil sa field trips and ano nga ba? Basta, mga sponsored activities ng school. Merong gawaan class ng table tennis. Table tennis ball. Yung kulay green, tama ba ako? Table tennis ba class yan? Hindi. Hindi pala table tennis, orange-white yun. Yung tennis ball. Yung may malaking raketa. Ano yung sa fielded? Sa fielded na ganyan. Kulay green kulay green yun. Tama nga ba? Class. Tennis yun. Anong other word sa tennis? Yung tennis na gano'n, not on the table. May iba bang word para doon? Ano yung sport na yun, class? Sino ba mga kilalang person doon? Wait, pasagot naman ng aking tanong no, para malaman ko na dyan ba kayo. Tennis nga ba? Tennis ball. Oo nga, class. I think naman meron kayong idea ng aking sinasabi. Yung kulay usually is green. Patams up kung grass relate na kayo or uncommon na pinag-uusapan. Class. Ay, nawala ang aking presentation. Yan. So, doon class, sa area ng pagawaan ng ganyon. So, kunwari, ari yung work area. Tapos, may mga gawaan dito, may mga workstation. Tapos,
ari wall. Tapos dito sa wall na to, may several floor. Several floor. Tapos, ang ginawa nila po, kunwari, nasa third floor. Tapos, di may worker dito sa third floor. Tapos, ang ginagawa niya, meron ditong tubo. Yung kanyang inassemble, hinuhulog niya class doon. Tapos yung tubo, nakaprotrude doon sa wall. Tapos, pababang ganyan. Tapos, meron dining bin. O, nakuhulog dito yung bola sa floor na to, na separate wall kasi to other build, parang, hindi naman other building, pero may malaking separator na wall. Tapos ito hollow, parang yung mga warehouse-like. So, dinadara po dito, tapos may operator na may task naman siya. Wala rin. Finished product na siya, tapos dito naman, sa warehouse area yung packaging. O, dito na lang niya kinukuha. Dito siya nagpapack. Gets nyo ga yung principle ng gravity din at saka drop delivery. Doon, naiiwasan din po yung conservation, yung pag-consume ng energy or ng kuryente kasi pwedeng i-travel mo pa siya ng tao using cart from third floor up to going down or pwede mong isakay ng elevator pero dahil nagkaroon ka na ng connecting tubes or tubes, automatic by the gravity, nakalibre ka ng kuryente. Malinaw po ba ang ating discussion sa gravity beams and drop deliveries? Okay? Ayun po. Arrange tool controls and other components optimally to minimize motion. So that is with respect naman po doon sa lahat nating ginagamit na mga knobs. So, may tinatawag na importance and frequency of use. So, kung alin yung pinaka-importante at pinaka-madalas ginagamit, that should be the nearest to the person. Tapos, very important class yung emergency stop button to position it in a very convenient place that it is accessible in times of use. So, yung mga activation button po natin. May sinasabi din tayong functionality, like, knobs, controls with similar function should be placed in similar location or one location. Ito class ang example ng drop beams. So, ang ginagawa niya, nag-a-assemble. Pag na-assemble niya, tingnan nyo na napaka-near, very compressed yung kanyang work area, minimize yung kanyang motion. Tapos pag natapos na po yung kanyang assembly ay saan ang hulugan? Saan ang feeder belt? Hindi ko nakikita ang feeder belt. Pwedeng, baka rin yung feeder belt class. Ari. So, pwedeng dyan niya hulugin or baka somewhere here ay may butas siya. O baka dito sa area. Kaya hindi ko masyadong makita yung itsura. Anyway, na-discuss ko naman sa inyo yung principle ng mga gravity beams natin. Ano po? So, ari class ay pwede nyong gamitin sa inyong project pag mag-evaluate po kayo ng sitting, computer workstation, at saka standing workstation. So, pwede nyo po itong i-retype, gumawa kayo sa Excel ng bagong worksheet, pangalanan yung work evaluation check sheet, at pwede po na gamitin as part doon sa inyong project. Wala pa pong final na copy, nagda-draft pa po kami. Ako actually, hinihingan ko pa si Sir Gio ng kanyang input. So, ito po ay isa sa gagamitin yung evaluation sheet. Kung meron naman din kayo makikita sa internet, reliable sources, feel free to use also, but consider the reference. Ano po? Yan. In part of the anthropometry, pwede po yung gamitin to evaluate if the workstation is good. 11-16 time check. Nasa principle na tayo, letter B, of machines and equipment. So ito din class na mga binabanggit ko dito ay some of which are nabanggit na dito sa simplified principle katulad ng use a fixture instead of using your hand as a holding device. So ang example ko class dun sa aking discussion, very practical example which is bad na nagagawa ko at times, not the recent times, is yung class, tinatamad akong kumuha ng sangkalan. Hindi naman katalasan yung aming kutsilyo pag ako mag-i-slice ako ng cucumber, di malambot naman yon. So, sa halip na kumuha ko ng sangkalan, ay tinataga ko na hawak ko. Minsan, ako'y nakakat din.
ano, kaya class yung 'pag nagbabalat, hindi na ako marunong dati. Dati nung unang panahon pa, gumagamit siyempre lang ako ng kutsilyo, pero ngayon naman, may mga devices na tayo na peeler. So, class mas marunong na ako sa peeler, hirap na ako magbalik gamit yung kutsilyo kasi mas mabilis pag gumagamit ka nung peeler. Sabi mo na, hinahanap ko class yung ginamit yung kamay. So, antay muna. Nasaan yun? Handheld device. Aray, yan. Hindi ka tayo mahilig sa mga paganyan. Ana, sino sa inyo ang aamin na ginagamit niya ang kanyang kamay as a handheld device? Yun na din, wala nang holder. Ayan, si Novielda. Oh. Kayo ka din na isa sa katulad kung minsan nag, nag-i-slice na ng kung ano mga i-slice ay sa palad. Hindi na kumuha ng shopping board. Ika nga, ay, nagmamadali eh. Oh, di ka tayo yun. So, bad daw yun, class, no? Kailangan natin gagamit ng fixture. Di kaya ka nataga, kasalanan mo. Ano, yun, nag-i-slice sa palad. Pero mas ginagawa ko yun, nung matagal ng panahon. Paminsan din, pag mga kamatis dala, ang class, bigyo ko gagamitan pa ng chopping board. Kaya na yun ng aking palad. Totoo class yun. Madali. Totoo nga, ginagawa ko yun. Hindi bad ako. Hindi bad ako. Ano, ako ay isang unsafe na person. Ayan ha, so hindi ko masyadong ide-detalye yun. Ha? Hanapin nyo na kung meron bang mga principle D yan, ay di pwede nyong i-consider reading it. But the thing is, you do not use your hand, use a fixture. Take multiple cuts whenever possible by combining or two more tools in one or arranging simultaneous cuts from both feeding devices. So class ito ay to minimize action. Example po ha, pare na may simple example lang. May activity ka na gagawin, say for example ito ay sheet of metal. Tapos ang kailangan mong gawin sa sheet of metal ay ah kailangan mo siyang i-bend at the same time, lagyan mo ng butas. Example, dapat maging output niya ay yan, ganyan dapat ang magiging final outlook niyan. So, sa halip na mag two steps ka using stamping na first step is you butas. Second step is you fold. Pwede naman plus na multiple pwede kang gumamit ng tools that you can do it both at the same time. Kunwari, sa press machine, once na ikinarga mo to sa press machine, and then in-stamp mo siya, automatic, paglabas niya, ganito na yung itsura. Kaya parang, yung simplify task which can be combined. Locate all controls devices for best operator accessibility and strength capability. Ito lagi nating binabanggit, no? Yung strength capability, lalo na sa mga knobs and control, it should be controllable by anyone even with a weak strength. And then yung location naman ng control devices is yung principle ng functionality should be on the nearest, ay yung not on the nearest. Functionality means yung pare-pareho ng purpose, ipagsama-sama mo ng area, tapos very near dapat yung very frequent na ginagamit. Ano po? So dito may mga nabanggit na mga measurement para sa ating mga hand grips. Ang medyo problem lang, very hard to remember since it's not tabulated. Okay? So ito yung mga measure class no away hand and crank diameters, worry not class. Itong mga ganito ay for discussion pa, tabulated yung kanyang value sa ergoto nyo. Which is actually mababanggit dito, which I will not focus on kasi may ergoto po nga tayo. Other principle is the shape, the texture, and the size coding for the controls. So, mahalaga po iyon. Kumaga, para saan mo gagamitin ang bilog? Usually, kapag rotation yan, so adjust mo yung volume. Halimbawa, class, ang gusto mo magpalit ng sound. Okay? Sound dapat. So, pwede yung rotation, ganyan. Pag ganyan ay palakas, pag ganito,
counterclockwise, pahina. Pwede din naman maglakas ng sound up and down. Pwede mong i-move up, pwede mong i-move down. O pwede naman, ari class ay ari square talaga, moving up, moving down. Pwede naman din ari class ay ang orientation ay pagayansad siya. Or pwede naman ang position ng bilog ay pag ganito, naka-insert siya sa isang cut-out, tas ang motion mo, rotating din. It's either backward or forward. Rotation. So, ari class, moving up or down. Pwede din naman na pag ganito, move side to side. Kung volume, kunwari yan. But, kung papipiliin ko kayo, alin ang mas tama? Yung rectangular o yung rotation? Bilog na nose. Mag-chat naman. Magamit ang chat box minsan. Ma'am, ay may tindiga tayo ng 11:30 daw. Nakalimot na din ang aking kasama. Tapos nandiyan pag kayo rotation o yung rectangular na up, down, side to side. Volume ang pinag-uusapan natin as an example. Gamit ang chat box. So yung rotation, So dapat pipili ka ng tamang shape, texture. Ano naman ma'am yung texture? Yung class, yung mga luma nating mga stereo, yung may mga fine tuning. Pag maliit yung bilog, medyo smoothen siya, yun ay pag tatanggalin mo na lang yung mga yung aligasgas, yung mga interference, o naglilipat tayo ng mga station, or yung mga malalaki for volume or for adjustment pag naghahanap ka ng frequency. So, yun class, yung texture ay nagagamit din. At saka, dapat correct control ang dapat mong gamitin. Parang awkward naman yung push button. Hindi kagandahan class kung ang push button mo ay ang shape ay triangle. Kasi baka mag-slip pa. Mas maganda kung square or bilog para sa center. Pag triangle, medyo mahirap ang tumansya. Okay? So, anyway, for further discussion po, ang ergo 2, yung mga shape na iyan. So, yan po yung ating lilikdangan. So, at least may idea kayo, yan ang different sizes. Tapos, may smooth, may fluted, may nude. May kanya-kanya pong purpose yun. Okay? Dapat may control size, displacement, and resistance. So, again, it's parts of ergo 2, but to give you an idea, meron tayo class na mga control na walang resistance at merong resistance. O, best example na ay yung ating electric fan na nipipindot. Yung 1, 2, 3, tapos yung isa yung neutral. Pag yung 1, 2, at 3 ay pinrest mo, automatically yung mag-i-stay doon. Number 1 yung speed. Nakastay yun na nakabaon doon sa number 1. Hanggat number 1 ang pinipili mo, or yung 2 or yung 3. Pag yun ay pinrest mo, nakastay siya doon. Hindi yun magre-retract. Pero class, pag pinindot mo yung other, yung neutral, o tinanggal mo yung kamay, di ka pumabalik siya automatic sa position. Naintindihan nyo yung aking example dun sa electric fan. Yung pang-apat, napindutan doon, pag tinanggal mong iyong kamay, nawawala din na yung control. Kung gusto mo, na natiling nakabaong doon yung neutral na switch, ay di ipindot mo ng habang buhay doon ang iyong daliri. So, ang tawag doon class ay dead man's control. Nawawala. Wala siyang, wala siyang displacement. Lagi siyang nagre-retract. May mga pangalan yon. May tinatawag din tayong control response ratio. Ibig sabihin, pag nagbigay ka ng instruction or ng control, mabilis or mabagal yung response. Example, ang manibela ba ng sasakyan sa palagay nyo ay high response, ulitin ko, baka mali to. Manibela ng sasakyan na pinag-uusapan siya ba ay low control, high response, or the other, na high control, tapos low yung response.
Ibig sabihin ko, pag yung bang manibela, kailangan mo bang malaki yung ibigay na control para siya ay mag-respond? Kunwari, kailangan mong pumunta sa kaliwa. Kailangan mo bang bawa medyo traffic lang, pagkatapos pumupesto ka lang sa tamang pwesto. So siya ba ay low control, high response? O high control, low response? Give nyo nga yung idea nyo sa isang manibela. So, low control, high response. Kaya hindi ka pwedeng kumabig ng sobrang laki at mas makakasabit ka na. Yun. So, merong class na mga controls, knobs, activator na dapat mong i-consider kung malaki bang control ang dapat mong ibigay bago siya mag-respond. Meron naman class na itinodo effort mo na yung iyong binigay na force, abay ba't kakaunti pa yung ipinibigay na feedback. Anyway, again, coverage po yan ng Ergo 2. I will not be dwelling on that. Yan. May ano po yan, may mga solution na kailangan gawin. So, see you on Ergo 2 for further details. And then, ensure compatibility between control and display. May so dyan sa issue na yan, Ergo 2 din po ito, compatibility, affordance, mapping, feedback, kunwari class. Ari ay, yan, sorry na, mali na. Ari stove. Yan ang stove. Tapos, adi na yung kanyang control. Confusing or not? Chat. Yun ang kanyang control. 4 yung burner, 4 din yung control. Confusing ba or hindi? Confusing kasi hindi mo alam which is which. So mas maganda na kung i-remodel natin, say for example, pwedeng lakihan medyo, pagayaan ng orientation. Accounting adjustment. Yun yung isa. Tapos din mo lagay yung control mo. Kung kahit pa yan ay gawin mong pagayaan or pag ganun din ang direction, RA, RB, alin ang mas madali mong maintindihan? Yung A or yung B? So, ang tawag doon class ay mapping. Yung feedback. Feedback naman. Tinurn mo aring knob na aring. Tinurn mo, tinurn on. Tapos, di ni sumindi. Anong maiisip mo? Tapos yung dulo yung iyong inactivate, tapos yung topmost doon sa right, ang sumindi. Anong maiisip mo? Magiging reaction mo kung ikaw yun. Anong impression mo sa manufacturer? Dali, magbigay ng quick na reaction. Tinurn mo yung knob na first, hindi na yun ang tinatanong ko. Yan. Magtataka bakit yun ang sumindi. Kasi ang ini-expect natin, ang sisindi yung lower left. Tama gat, ang start kong yes. Lower left? Go na bitaw. Ay sa class, mag-leave na lang muna tayo. Tapos tayo natapos dyan. Yan na may part ng Ergo 2. Kung kayo makabalik, di babalik. Kung hindi, hindi na. Nag-chat ng Mama RM, pinapatawag na kami. Ha? Siya. End call na ako. Bye-bye.